Tara, silipin natin ang totoong kwento ni Jose Rizal, yung hindi laging nababasa sa mga libro. Pangalan niya, nasa pera, nasa kalye. Pero sino ba talaga ang taong nasa likod ng monumento? Alamin natin yung mga detalyeng madalas hindi natin naririnig sa klase. Una sa lahat, yung tangkad niya. Alam niyo ba, mga 5'3" lang siya. At heto pa, hindi siya magaling kumanta. Inamin niya, boses niya parang ungal ng asno daw. Paborito niyang almusal? Simple lang, mainit na tsokolate, kanin at tuyo. Nagkaproblema rin siya sa pera. Naisangla niya pa nga singsing ng kapatid para sa exam. Kahit nung na-exile siya sa dapitan, may 3 hayop siyang nadiskubre na ipinangalan sa kanya. Bilang doktor, ginalingan niya. Ginamot niya yung sarili niyang tuberculosis. Naging expert pa siya. At 14, nakapag-ukit na siya ng rebulto ng sagradong puso. Galing! Isa rin siyang Freemason. Dito, lalong nahasa yung mga ideya niya tungkol sa kalayaan. Okay, tara sa mga wild na chismis. Tatay daw ni Hitler? Malabo. Tignan nyo yung timeline. Siya daw si Jack the Ripper. Well, nasa London siya noon pero walang pruweba. Yung sikat na tula sa aking mga kabata, maraming historiador ang nagsasabing hindi siyang sumulat. Pero sa likod ng lahat, may madilim na parte ang kwento niya, yung paglilitis sa kanya. Sobrang minadali ang kaso. Isipin mo, kahit Pasko, tuloy ang hearing. Lutong Macau, ika nga. Ang akusasyon, rebelyon. Siya raw ang kaluluwa ng revolusyon. At ang pinakamatindi, hindi man lang siya pinayagang harapin yung mga nag-aakusa sa kanya. Wala pang hatol pero yung ari-arian niya, kinumpis ka na agad, 1,000,000 piso yon. At ang mga huling salita niya, consumatum est. Ang ibig sabihin, tapos na. So sino nga ba si Rizal? Siya ay pinaghalong katotohanan, alamat at kabayanihan. Sa Fort Santiago, makikita nyo yung isang piraso ng buto niya. Diyan daw tumama ang bala. At yung mismong monumento sa Luneta, ito yung twist. Isang Swiss sculpture ang gumawa niyan. Kaya balik tayo sa tanong, saan ba natin hahanapin ang tunay na Rizal? Siguro, ang tunay na Rizal ay nasa kabuuan ng pagiging henyo at pagiging tao niya.